pinakamagandang pag-describe niyan pagsasabi ko isang public servant at habang buhay ko, mula nung ako nagtapos sa eskwela, ay ang naging buhay ko talaga ay sa serbisyo publiko. So pinapagpatuloy ko yan at siguro hanggang sa kamatayan ay yan ang magiging layunin ko sa buhay, makatulong sa ating mga kababayan. Si Bongbong Marcos bilang isang anak at bilang isang kapatid sa kanyang mga kapatid, sir, sino si Bongbong Marcos? Siguro kasama na lahat yun. Dahil marami naman tayo nakikita sa mga pangyayari na kahit papano ay nasa likod sa akin ng aking pamilya at yan ay napakahalaga at hindi ko naman siguro kakayanin gawin ang aking mga ginagawa. Kung minsan mahirap, kung minsan malungkot, kung minsan, pero kadalasan hindi. Dahil kung makakatulog ka ng tao. Pero kung hindi ko magagawa yun kung hindi nasa likod ko ang aking pamilya. Ayan, sir. Senator, medyo sensitibo yung issue, pero nababanggit nyo na rin. Minsan na nadadaan sa joke yung tungkol sa blood relation nyo po ni Senator Grace po. Once and for all, ang tanong is, handa po ba kayong sumailalim sa DNA para matuldukan na po yung pagdududa ng mga karamihan? Hanggang ngayon pa ba? Pinag-uusapan yan. Well, once and for all, talaga promise, once and for all na. Kasi tuloy-tuloy yung tanong, hindi ko alam kung saan nanggaling yung balitang yan. Hindi ko nalaman kung ano yun. Kung yung mga dinadaan problema ngayon ni Senator Grace, kung ako naman, kahit pa paano, kaibigan na kaibigan ko ang kanyang magulang. At siya, masasabi ko siguro, naging kaibigan na rin kami. Mula siya naging senadora. At kung siya humihingi ng tulong sa akin, whatever it is, kung makatulong ako, di siyempre bakit hindi ko gagawin. Kasama po yung kung halimbawa voluntary DNA niya. Pero walang ano yun hindi makakatulong sa kanya. Sir, ito, hindi natin maiwasan lalo na nung Sabado, nung kayo ay magdeklara na tatakbo kayo sa mas mataas na posisyon, ay hindi maiwasan yung ang binabanggit kung ano ang puno ay siyang maging bunga. Ano po ang similarity niyo ng yung yumaong Presidente Ferdinand Marcos at ano yung inyong pagkakaiba? Ay, mahirap madalas akong tanungin yan, hindi ko naman masagot dahil hindi mo mahirap na makita yung sarili kung ano yung kaiba. Siguro ibang tao na ang maghuhusga niyan kung ano ba talaga kung kaibahan namin, kung saan kami nagkakapareho. Siguro kung makapapagsabi lang yan ang mga nakakakilala sa amin ng mabuti. But mahirap sabihin tungkol sa sarili mo, mas madali kung ibang tao ang kinukumpara mo. So mahirap ako talaga, basta nahirapan talaga ako sagutin yung tanong na yan. Sir, lastly, itong issue ng BBL, may sarili kayong version, paano po natin ito maipipresenta sa mga kapatid nating Muslim? Well, na-present na natin. Na-file ko na at nung nag-adjourn kami, nasa period of interpolation kami, malamang pagkatapos ng budget, pagbalik namin sa bago magpasko, sa November, tapusin lang namin yung national budget. Pagkatapos nun, pwede na namin balikan ulit yung basic law on the Bangsamoro Autonomous Region. Dexter, yes, pakitanong naman kay Senator, baka pwede ko siya makausap. Mayroon siyang monitor po. Senator, Brother June Banaag po sa DZMM. Yes. Good afternoon. Opo, meron lang po akong dalawang katanungan na gusto ko lang ihabol sa inyo at bihira ho namin kayo mahuli Unang katanungan ko po, kung sakali pong mapalagay kayo sa posisyon, what would be the best cabinet position you would like to handle? I would certainly be, well, in my background has always been in local government. So certainly yung experience ko dyan makakatulong. I am presently now in the chairman of the Committee on Public Works. So again, I have already some background there. But I will take on any job if I feel that I can help. That is something that I suppose so when the time comes that you will have to find the modus vivendi with the president. But again, I would say even in foreign policy, I think I have something to contribute. So
it's just I've been in government so long, and I've been around government so long that I feel that I have something to contribute for in most aspects of governance. So, Very good. that's why I'm willing to be to be asked to do any job, so long, as long as I feel that it will be helpful to the people. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, dalawa lang yung tanong ko sa inyo, no? Nagsisinungaling ako, meron pa dalawa na titira. Okay, here is another controversial question. Pag na-position po kayo with the kind of crime rate that we have in the country, palagay niyo ba kailangan natin ng isang Duterte para makatulong ninyo, para mapigil natin ang kriminalidad, Senator? Eh talaga naman ito yung mga yung lumalaganap nga na nababalitaan natin ng kriminalidad, pati lalo na sa droga, at saka sa mga sindikato ng smuggling, at saka lahat yan ay kailangan talaga natin bigyan ng pansin dahil naaabala na ang ating mga kababayan. Right. The only way to do that is talagang with full support sa police, with full support sa ating mga law enforcement. At sa bukod pa doon, I think we have to go deeper. Kailangan may konting values formation din tayo. Right, Ibalik natin ang disiplina sa ating mga kababayan. At pagka nakakausap ko naman ang mga pangkaraniwan na mamamayan, sinasabi nga nila, kailangan din natin medyo mas matibay-tibay na gobyerno na maayos ang patakbo, hindi yung magulo. So some order and to institute some order and to bring some kind of rationality to the way the government works. Kasi sa ngayon, we only react. We do not initiate programs and actions and visions. Right. That's yan siguro ating pangangailangan. Brother Jun, dahil medyo limitado na at yung ating oras ngayon dito at may mga nakahintay, ayaw naman nating patuloy ng nagalian. Katanungan dapat tayo kay... Meron akong isang magandang tatanong eh. Hindi pag-appointment kasi. Kanya lang, medyo limitado yung oras natin at tayo sinesenyasan na we have to... Senators, thank you very much for your time and good luck. Thank you very much. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat po. Si Senador Bongbong Marcos na siyang nakapaghain na rin ng kanyang kandidatura para sa Vice Presidente. Mula dito sa Comelec, ito Radio Patrol.